Talaga naman. Hoy, eto naman ho mga kapatid, saglitan natin na re. Okay, so good morning night. Eto, naalala ko kasi itong mga DDS. Nandiyan ako nag-cover niyan sa house. Um, ang Korte Suprema ay naglabas po ng en banc resolution. Binasura yung kanilang petition laban po kay Martin Romualdez no siya pang speaker at dyan ho sa TRICOM na kung tutusin ay mabuti na rin na tumugon ang Korte Suprema, nagsalita tungkol dito kaysa sa i-dismiss na lamang nila kasi moot and academic na. Wala nang TRICOM. Diba? Now, nilecturean pa sila Sabi rito nagpasya na nga raw po, blah blah blah. Yan. Ito pala yan sila Abines, Glenn Chong, tsaka si Boy Corriente, si MJ, and then si Mata, and si Cathy Binag, si Ethel Pineda, yung may kliyang buhok na puti, ang buhok, Grisette, si Kifichu, Jonathan Morales. Kumusta na kaya si Jonathan Morales? Ano ho? Wala na tayong balita, nagbablog pa ba to? So, yan lang ang pinagkakakitaan niya si Ganda. Oh. Tapos si Bilyonaryo. Tetong ni Maharlika, si Zoraida. And then si Aaron, Aaron Peña, old school Pinoy, yan. Tapos Nelson Guzmanos, ito yung inarestong DDS sa rally nila sa labas ng Robinson's Galleria. Kasong estafa sa Makati siya dinala. And then si Joey Cruz, ang pinakabastos na bar flanker. And then hindi ko kilala yung sa Sin Batalya, kay Sir Jantan, George Ahmed Paglinawan, ang jowa ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Yan. Now, sabi rito ng Korte Suprema, eto, tinawag kasi sila ni barbers na paid trolls and malicious vloggers. Nako, nag-iyakan na. At sinampahan na nila nga ito ng reklamo kasi pinatawag sila doon sa TRICOM dahil nga sa pag-fake news nila. Alam niyo naman mga taga-Batis ng Kabangmangan. 'Di ba? Madaling mauto. Gagawa sila ng AI tapos kasinungalingan yung nilalaman, yung sinasabi ng mga tao doon. Ngayon, paniniwalaan pa nila as if totoo ito. 'Di ba? Di ang lala, talagang kumakapit sa fake news. Now, sabi rito, the petitioners were invited to attend which prompted them, nagreklamo na sila sa Korte Suprema. Now, sabi raw po nila, nilabag daw po ng TRICOM yung kanilang right to free speech at pinahiya sila ng TRICOM at ininsulto. And then they claimed that the proceedings aimed to silence them and regulate them their social media content, creating a chilling effect on free expression. Hindi po sumang-ayon sa kanila ang Korte Suprema. En banc resolution to No. Sabi rito, ruling that there was no violation of the vlogger's right to free speech. Okay, and then these rights have two aspects: freedom from prior restraint or government censorship, and freedom from subsequent punishment. And then, with these rights may be restricted, any regulation must be aligned with legitimate objectives. Ibig sabihin, yung kalayaan sa malayang pagsasalita, or freedom of expression, ito po ay hindi absolute. Pwede itong i-censor ng gobyerno. Depende magkakaroon to ng restriction, depende kasi sa situation din. Yan yung mga inano sa kanila
Now, sabi rito sa na-research natin, etong prior restraint refers to the action of the government bago pa mangyari. So, pinagbawalan na. Bago pa sabihin, bago pa i-publish, katulad sa mga editorial, di ba? Tinitignan doon na hindi ito po pwedeng i-publish. Kasi offensive ito, yung mga ganon. Bawal itong i-publish kasi lumalabag ito sa sinasabi ng batas. Bawal i-publish kasi mapapahamak yung national security na national interest natin in national security related ito. Mga ganon. Excuse me. Ayan o. Then obscenity, libelous speech, ito yung palagi incitement to violence or lawless action, contempt of court. Chismoso ka masyado. Diba? Nalaman mo yung facts of the case. Excuse me. Ichinismis mo yung facts of the case. Hindi pwede yun. Mako-contempt ka doon. And then incitement to violence and lawless action. Alam nyo na yan. Libelous speech. Yan. Yan yung mga grounds daw. Dito sila nilecturean ng Korte Suprema. Nasabi rito, yun daw pong pag-imbestiga, yung imbitasyon ng TRICOM sa kanila, hindi raw ito para i-regulate sila. Sabi, bahagi daw ng functions ng House of Representatives etong paggawa ng batas. Kaya natural na magpatawag para mga resource person. Hindi raw ito para parusahan ng kahit na sino man dahil nagkalat ng lagim, nagkalat ng fake news or para isuppress yung kanilang kalayaan. And then, the Supreme Court ruled that the Congress cannot be prevented. So hindi raw pwedeng pigilan ang korte na hindi raw pwedeng pigilan ang Kongreso na mag-imbita ng resource person para gumawa ng panukalang batas. Lalo na yung topic nila, sabi, involved speech. Congress has the power to enact laws penalizing forms of speech that are not protected under the Constitution, such as those that create disorder or threaten society. Ano ba ginagawa nila? Fake news palagi sila. Ang problema, maraming Pilipino na mga walang kakayanan mag-validate ng kanilang mga sinasabi, ng kanilang mga pinopost. Sabi ng Korte Suprema, pwede kayong imbitahin, pwede kayong matanong para makagawa ng mga batas para ma-address yan ganyang problema sa fake news. Diba? Nakakatawa kasi, sila yung fake news peddlers, tapos sila yung ginawang resource person. Para bang tinanong mo no? O ikaw, fake news peddler, anong masasabi mo para mapigilan yung iyong pinagagagawa? Ano pa? Doon sa speech ni Barbers na kung saan tinawag silang paid trolls, blah blah blah, nasabi rito, his speeches were not meant to silence or punish anyone. Nalala ko sila noon demandahan. Magrereklamo tayo sa Korte Suprema. Diba? Nandun yung ngaw-ngaw si Joey nun sa labas. Akala nila, panalo na sila. Eto ngayon, sila pa nilecturean. Addressing a serious social problem and deliberate spread of misinformation that harms not only public officials but also ordinary citizens. Congress has a broad authority to regulate matters for the common good. Diba? Para sa kapakanan ng higit na nakararami. Meron silang kapangyarihan na umakto. In this case, the House acted within its power, sabi sa kanila, when it conducted an inquiry to find ways to address the spread of false or misleading info, which can undermine public trust and threaten social stability. Yan. The TRICOM complied with these requirements, yung clear guidelines for the inquiry,
in aid of legislation. Compliant naman daw po ang TRICOM. Kaya lang sabi rito, may napansin daw ang mga justices ng Korte Suprema yung klase ng mga pagtatanong ng ibang mga kongresista, sabi, was unduly harsh or demeaning. It emphasized that resource speakers are entitled to their constitutional rights and should be treated with courtesy and respect during legislative inquiries. Ako I agree dito. Hindi porke resource person, 'di ba? Bulyawan mo na, singhalan mo na. Hindi, resource person nga 'Di ba? Kaya lang sa resource person, dapat talaga wag magsisinungaling. Kasi sa kanila nakabasa, sasabihin nila, doon magiging guide ito para sa magiging proposed legislation para ma-address yung problema. 'Di ba? Kaya, ewan ko kung ano reaction ng mga DDS na to dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Nakakatawa itong mga petitioners na to. Ilan sa kanila rito hindi nagpakita dyan sa sa TRICOM. Oops. Alisin na nga natin. Ano yan? Ilang taon ka na po ba? 86 pa nagsimula po sir ang karumal-dumal na nakawan. Actually, hindi lang Akala mo lang yung 1986 lang. Beyond 1986 pa. 1960s pa, nabasa ko noon ang sinabi ng matandang Marcos, ang tatay ni PBBM. Nung congressista, senador pa lamang siya noon, he was a Senate President, yung administrasyon noon, talamak din ng korupsyon. Oo. Actually, halos lahat naman ang nagdaang mga gobyerno sa Pilipinas may ganyang issue. Ano yun? PBBM against the world na ang tanging katulong na lang ni PBBM ay ang taong bayan, Senado at Kongreso at ilang mga local government. Nagkakaisa na kasi nabubunyag na. Hindi biro ang ginawa ni BBM na tawag dito na makinalaban niya ngayon marami. Mga bilyonaryo, mga malalaking pamilya, diba? Mga malalaking political dynasty. Dati yung mga taga House of Representatives, mga sunod-sunuran sa kanya, mga nakabuntot. Ngayon, kapag kami nag-file dyan ng impeachment complaint, ay sigurado ako dyan. Lulusot at lulusot yan. Pagdating dyan sa Senado, lalo na. Diba? Kaya lang, ang mangyayari naman ngayon, pag kami nalas tong mga taga-kabilang kampo, parang 5 senador po mawawala Alam niyo ba yon? 5. Doon sa mawawala, Bato de la Rosa pag nadali na ng ICC. Tapos sunod si Bongo. Diba? Kasi nauungkat ang pangalan niya rito sa babanggit ang pangalan niya sa flood control. Tapos etong tawag dito, Chis Escudero. Na nakikinabang ngayon sa proteksyong dulot ng pagsasalitang ito ni Saldico. Pero kung tutuusin si Saldico at saka si Chis Escudero yung mga salarin sa budget natin Remember, ang Committee on Appropriation Chairman Saldico, ang counterpart niya sa Senado was Grace Poe. Pero pagdating ng BICAM, hindi pinadalo ni Chis sa BICAM si Grace Poe. Siya yung nag-participate. Kaya ganoon talagang meron talagang group effort
para madali na mapabagsak si PBBM. Kasi ano yan lahat, 'di ba? Lahat yang mga sangkot na yan, libre na yan. Wala nga asuntuhin diyan. Tanging nga asuntuhin lang nila diyan si PBBM at saka si Martin Romualdez. Si Zaldico, gagawin pa nilang bayani yan. Ganun ang gagawin nila. Yeah, I know. Panahon pa ni Quirino. Nandadami na lang si Ko para mapansin siya ng kabilang kampo. Palagay ko nakapansin na ng kabilang kampo. Kasi kung yung titignan, very timely sa nalalapit na rally ng INC. So 2 days before, inilabas niya yan. Diba? Dapat nga noon pa. Kailangan, sabi ko, ang daming sablay ng pinagsasabi ni Zaldico considering he is a long-time congressman. Alam niya na yung mga proseso na yan. Pero ang daming sablay. Tsaka bakit binabasa niya pa? Sobrang basic ng mga sinabi niya. Diba? Yun nga ang mga dokumentong pinakita natin yung galing sa kanya sa FB account niya. Ang tanong ko nga Zaldico, yan ba pinagnakawan nyo? Yung mga proyekto na yan. Sino-sino ang mga nakinabang, mga kumita sa pagnanakaw sa mga proyekto na yan? Di ba? Ang isang binabasihan lang kasi nila, pinirmahan daw ni PBBM yung GAA. Yung GAB, General Appropriations Bill. Pag hindi niya kasi pinirmahan yun, ano mangyayari? Magiging reenacted budget tayo. Tapos, pagpasok ng taon, ang Kongreso, yan na nga asikasuhin na magkaroon na ng budget, i-review nila uli yan base doon sa veto ng Pangulo. It takes time. Ngayon, ang pinakamadaling gawin, pirmahan mo yung General Appropriations Bill, tapos ang ginawa ng Pangulo, di ba, pinirmahan niya, pero yung mga questionable na mga entries doon, katulad ng binabanggit niya, merong mga, kunwari, mga 50 na mga wordings, magkakapareho, magkakaiba ang lugar, pero yung budget, pare-pareho halos 150 million. O 148, 190, 49. Di ba? Puro gano'n. Magkakaiba yung haba ng tulay, magkakaiba yung paglalagyan. Merong may tulay, merong revetment, di ba? Merong tawag dito, talagang flood control talaga na gagawin. Ganun magkakaiba pero pare-parehong presyo. Ang ginawa ng Pangulo, naka for later release yung mga yon. Hanggang ngayon hindi pa nagre-release. 'Di ba? Kaya nagagalit din si Amy, ilabas na raw, i-release na daw yung nasa, kung nagkakamali, 6 billion na for later release. Kasi, lagpas na ng kalahati ng taon. Ay, nako. Diba? That's a good point. 194 billion yung vinito. Tapos ang in-insert, 100 billion. Di mabuti pa, nagpa-insert si PBBM ng 195. Diba? Okay, 194 na din. Loko-loko talaga. Kaya sabi ko yung mga taga-Batis, ang dali niyong mauto. Di ba? Ang dali niyong mauto. Para bang bawal kayong mag-isip. Di ba close sina Ko at Romualdez dati? Paanong hindi namin paniwalaan ang isiniwalat ni Ko? Unang-una, problema nyo na yung kung bakit nyo pinaniwalaan. Kasi meron akong close friend. Hindi porket yung pagiging chick boy ni Go Philippines di ba? Alam ko. Ang mga tao yung mga sekreto rin yan Ang problema lang kasing malaki rito kay Martin Romualdez. Ako, ito lang analysis ko lang to. Sana nga mali ako. Ay pinabayaan niya yung kanyang mga kaalyadong katulad ni Zaldico na mamayagpag para lamang manatili siya sa kapangyarihan bilang House Speaker. Isang malaking karangalan nga naman na ikaw ay malalagay sa kasaysayan na naging House Speaker. Diba? Pero mas maganda sana ang maging House Speaker ka na naging bantay ka ng bayan.
Diba? Naging bastonero ka ng mga kasama mo. Kasi alam naman niyo yung corruption diyan eh sa House of Representatives eh. Paano nangyayari? Ang House of Representatives may dalawang paraan para makapag illegal insertion. Pagkapasa ng second reading ng panukalang budget, magbubukas sila ng small committee. Yun ang mga individual insertions nila sa submit nila. Eh hindi po tama yun. Tapos na yung proseso ng budget. Nag-second reading na, pasado na. Ba't babaguhin na naman? Di ba? Tapos yung mga pahabol, sa BICAM naman. Eh hindi lahat ng kongresista kasali dun eh. May representante lang sila. Ganon din sa Senate. Oh. Pagdating doon, magbubukas na naman sila ng parang small committee. Yun naman ang BICAM Small Committee. Ay, nako. Doon na naman nila ipapasok ng mga senador, mga kongresista, ng mga may impluensya, yung kanilang illegal budget insertions. Kasi po, ang legit budget insertions, ito po yung ginagawa during the budget process. Yung mga committee hearings, ganon. Doon po yun. Na, teka, meron doon sa inyong lugar, kailangan nating maaksyonan. Mainam yata na kaysa unahin yan, ang pondo, ilipat natin dito. Yung ganon. Diba? Pareho nga. No kay Gutesa. Okay. Buyers na po muna. At kita-kits po ulit tayo bukas loobin ng Panginoong Diyos. And thank you kay Cora Yance. Yan. And then thank you rin sa gift. Obi Touch China. Obi Touch China. And thank you. And then for 26 months member, and si Lori Fajardo. Thank you so much, madam. Okay, regards na lamang po. Extend my regards to John sa inyong alagang pusa. Okay, thank you so much and God bless everyone.